Ang balita ngayon, mukhang itong si Chris Newsom may pipirma na dito sa Barangay Ginebra. Ayon sa mga reports, ito raw si Chris Newsom ay nagustuhan talaga yung paglalaro dito sa Gilas Pilipinas kasama si Coach Tim Cone. At nakita naman natin na nag-blossom talaga ito bilang playmaker, hindi lang scorer. At nakikita rin ng mga insiders na ganyan ang magiging role niya dito sa Barangay Ginebra. Siya magpa-facilitate ng scoring. Itong sila Christian Stan Hardinger, si Jamie Malonzo, Maverick Hanmisi at yung iba pang players ng Gene Kings. Alam nating nag-champion siya dito sa Meralco Bolts at malaki ang ino-offer ng Meralco sa kanya, maximum contract. Pero kaya niyang tapatan ng Barangay Ginebra. At kung sakaling magdesisyon ditong si Newsom na umalis dito sa Meralco Bolts, masasabi naman niya na hindi siya umalis nang walang binibigyan ng kampyonato dito sa kanyang team na matagalan niyang pinaglaruan. At kung tandaan natin, unrestricted free agent si Newsom, kaya pwede yan na lumipat sa kahit saang team na gusto niya nang walang restrictions. Ayon dito sa mga reports, masaya daw talaga si Newsom kapag si Coach Tim Cone ang coach niya dahil nakita naman natin kung paano ito mag-perform. Kaya hindi ako magtataka kung talagang ito si Newsom ay lumipat dito sa Barangay Ginebra at dyan pumirma ng kontrata. Bagay na bagay dyan si Newsom dahil alam natin, matanda na yung mga point guard ng Ginebra. At ang balita nga itong si Stanley Pringle baka ma-trade kapalit ng first round draft pick ng Terra Firma o kaya kapalit ng draft pick ng Northport Batang Pier. So kapag nawala na to si Pringle, si Newsom na ang papalit sa kanyang pwesto. At iyan ang nakikita ko na posibleng mangyari talaga. Dahil itong Barangay Ginebra, determinado na makabounce back dito. Dahil at sila nga natalo sa Meralco sa semis kaya ngayon gusto nilang makabawi. At ano pa ba mas magandang paraan dyan? Kung hindi ang kunin yung top player ng Meralco at lumipat na dito sa Barangay Ginebra. So tignan natin kung anong magiging final decision nitong si Chris Newsom. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay kinakausap itong Rain or Shine Elasto Painters at Converge Fiber Xers. Dahil gusto ng TNT makakuha ng isang second round draft pick. busy ang tropa ngayon pagkatapos ma-approve ng trade para kay Rain ng Batak. Ay ngayon ang balita ay dadali nila itong si RR Pugoy dito sa Blackwater kapalit ng first round draft pick nito dahil ang gustong makuha ng TNT itong si Cedric Barefield. So sa ngayon kung sakasakaling matuluyan, makikita natin na talagang seryoso ang pag-build up ng kuponan ni Coach Chot Reyes. Ang Rain or Shine, maraming second round draft pick yan at Converge meron din. So malamang dyan kukuha itong TNT. Malamang ang kapalit yan bench player ng TNT o kaya isa pang second round pick din. Sa ngayon, masasabi natin na itong TNT naghahanap yan ng complementary player na idadagdag sa kanilang lineup. Tandaan natin na wala na ito si Kim Montalvo at si Jewel Ponferrada. Kaya ngayon, kukuha sila ng mga bench players na magagamit naman. Ang TNT ngayon, bukod dito dyan, ay gusto rin tignan kung ano siyempre magiging moves ng kanilang mga karibal katulad ng San Miguel at Barangay Ginebra. Pero kung titignan natin itong TNT ngayon, assuming na makakuha nga sila ng isang second round pick dito mula sa Rain or Shine o Converge, malamang big man ang kukunin yan. Doon sa shooting guard nila, okay na itong si Cedric Barefield tsaka itong si Jason Castro nandyan. Tapos si Rain ng Batak. Magkakaroon siguro sila ng pangangailangan sa wingman kapag nawala itong si RR Pugoy. Dahil matitira na lang dyan si Glenn Cobontin. So malamang yan ang kukunin ng TNT tropa. Ngayon, pagdating sa big man, malamang kukuha rin sila dahil tandaan natin, merong ACL injury itong si Brandon Rosser at hindi ito makakapaglaro next season. At si Poy Eram hindi pa maliwanag kung kailan ito makapagre-recover. Kaya medyo matatagalan ngayon itong TNT Tropang Giga bago magkaroon ng complete lineup.